And now, back to Bitag dito sa TV5. Pagpasok pa lang ng taong 2012, sunod-sunod na mga nahuhuling African drug courier sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mga bagong mukha, bagong estilo para makapagpuslit ng illegal na droga. Ito ang tinututukan ngayon ang pinagsanib na puwersa ng PDEA, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Airport Authorities sa bansa. Itinuturing na hotbed o breeding ground ngayon ng mga makabagong drug couriers ang Pilipinas dahil sa luwag ng seguridad sa mga paliparan, maging ang kakulangan ng mga taong magbabantay sa mga pantalan. Madaling nakakalusot ang mga drug couriers papasok at palabas ng bansa. Maybe they thought that all the while our seaports, our airports are loose on security, but they are mistaken. Ayon sa PDEA, malaking puntos ito sa iligal na kalakalan ng droga. Bukod sa malakas na bentahan ng ipinagbabawal na droga sa bansa, malaking tulong din sa sindikato ang partisipasyon ng mga Pinoy na miyembro nito. Makikita mo parang may network eh. May mga kasamaan sila sa ibang bansa kasi may connection talaga sila. So, dadalhin nila doon. Very possible na ma-market nila yung ano dito kasi nga mahal ang shabu dito. 5 million per kilo kasi yung presyohan pagdating sa shabu. Ang West African at Nigerian drug syndicates ang pinakamainit ngayon sa mata ng PDEA. Very active ngayon tayo sa airport para mahuli natin itong mga drug couriers. Sa tala ng Bureau of Immigration, merong 800 rehistradong Nigerian nationals sa bansa. 15 ang nasa ilalim ngayon ng surveillance ng PDEA dahil sa hinihinalang miyembro sila ng sindikato ng illegal na droga. Nagsimula ang lahat sa impormasyong ibinato ng International Corporation and Foreign Affairs Service ng PDEA. Nag-coordinate kami doon sa Airport Interdiction Unit ng National Capital Region PDEA, sa Customs, sa BI, Manila MIA. So pumunta kami doon. We conducted briefing, ganito yung gagawin natin, ganito. Sa loob ng NAIA, agad pinoprofile ng Bureau of Immigration ng mga subject. So pagka mayroong information ang mga ibang law enforcement agencies na pababantayan sa amin, we do that as part of our coordination for airport interdiction on drug couriers. No? Ang mga bagahe ng pinag-iinalaang miyembro ng sindikato, bubusisiin ng Bureau of Customs. Nahuli lang because when our officers open it up, may butas. So tumulo dun yung powder. When it was subjected to lab test, it turns out to be positive. And all of them brought the same kind of luggage. Doon pala mapaprofile mo na eh. Ipinakita ng Bureau of Customs sa bitag ang proseso ng kanilang pag-i-examine sa mga bagaheng dala ng pasahero. Maging ang mga linya na itinuturing nilang high risk at low risk. Pag pinanggalingan niya, high-risk countries, isasubject po sa rigid examination po yon. Titingnan po ang kanyang baggage deck, kung anong diniklara niya ay tugma dun sa kanyang dinadalang bagahe. 5 sa miyembro ng West African Drug Syndicate ang matagumpay na nahulog sa bitag ng mga otoridad. Isa, si Lina Noah, isang Kenyan national. Miyembro ng West African Drug Syndicate na nasampulan ng PDEA, Bureau of Immigration at Bureau of Customs noong Pebrero. Mula sa trolley backpack, nakuha kay Lina ang may 7 vacuum seal na naglalaman ng halos 6 na kilo na shabu. Sumunod na naaresto si Josephine Balikudimbi, isang Ugandan national. Mahigit 2 kilong shabu ang ibinalot sa masking tape ang na-recover sa kanyang bagahe. Pangatlong naaresto si Aika Camara, isa namang Guinean, miyembro rin ng West African Drug Syndicate. Mahigit 2 kilo ng shabu ang na-recover sa kanyang bagahe. Pinakahuli ang mag-asawang hilaw na sila Joseph Yao Crea Manteng
at Hamshawa Solemana, ang Ghanaian nationals. Mula sa kanilang 4 na bagahe, 9 na kilong shabu ang ibinalot sa masking tape at idinikit sa plywood ang nakumpiska. Sa mga profile na ginawa ng PIDEA, Bureau of Immigration at Bureau of Customs sa mga naaresto ng mga suspects sa NAIA, pare-pareho ang estilo at destinasyon ng mga drug courier. Ang kanilang ruta mula Africa, dadaan sa Middle East patungong Pilipinas. Habang ang iba naman patungong China at Indonesia. Initially, pagdating ng mga bagahe, nag-indicate yung ASO. Ibig sabihin, may illegal drugs doon sa sa bagahe. Doon nga sa mga paneling, nandun nakatago na naman yung same pag-impake doon sa illegal drugs. Dahil markado na ang West African drug syndicates sa ibang bansa at Asia, tulad ng Malaysia, Thailand at Indonesia. Pilipinas naman ngayon ang kanilang pinopunteriya. Maybe they take it as on their advantage if they will deliver it to our country. Isa sa nabistong modus ng West African Drug Syndicate ang mag-recruit ng mga Asyanong foreign exchange students na siya namang gagamiting drug mules o tagabitbit ng droga. Very innovative sila. Papalit-palit sila ng style, ng modus operandi, ng drug route upang kung nakita nila na na-identify na yung modus nila, papalit sila. Bukod sa foreign exchange students, isa pang estilo ng West African at Nigerian drug syndicate ang maghanap ng drug mules sa pamamagitan ng social networking sites tulad ng Facebook. Yan yung parang yung barons, yan yung mga heads. Base sa pinakitang organizational chart ng PIDEA, lumilitaw na baron ang tawag sa pinuno ng sindikato. Ito daw ang tumatayong financier sa grupo. Pangalawa, sa pinakamataas sa mga recruiters. Pangatlo, ang mga drug mules o yung mga nagbabiyahe o nagbibitbit ng illegal na droga. Dahil malaking merkado, alam ng mga otoridad na hindi titigil ang sindikato ng illegal na droga. Mabilis silang nakakasabay sa pagbabago ng kanilang kapaligiran. Gayunpaman, mananatiling nakahanda ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, Bureau of Immigration at Bureau of Customs maging ang airport authorities para makaiwas na pamugaran ng mga miyembro ng sindikatong illegal na droga ang Pilipinas. Abangan.